Nag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Pero ang dahilan ng bise sa kanyang pag-alis sa gabinete, hindi sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. Personal daw na nakipag-usap si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos sa resignation letter ng bise. Di ba, matagal ko nga sinasabi sa inyo, the only thing that holding this government is VP Sara Duterte para tumodo ang mga taong bayan. Ay, kasi ito tandaan ninyo, number they don't lie. Ang numero ay hindi yung nagsisinungaling yan. Tandaan natin, pagdating sa mga trust rating, pagdating sa mga survey, malayo si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, yung taong bayan, hindi ho mga DDS ito ho'y taong bayan. Sila ho ay may tiwala. Mas may tiwala kay VP Sara kaysa sa ating Pangulo. Wag mo natin kakalimutan. No sound daw, no sound. Meron? Wala? Wala bang sound? Sandali. Walang audio? Totoo ba? Niloloko nyo naman ako eh. Hello? Okay naman Niloloko nyo ako eh. Ulitin ko, ginugulo nyo ako eh. Ulitin ko, ang gulo-gulo nyo Pina-high blood yun. Kayon dahil lang kaya ako na high blood eh. Meron. Grabe yung takbo Ayan na eto anyway. Ano ba? Asan na ba ako? Pinaka-high blood nyo ako Kaya nang tumataas ang BP mo, banat ba? Sandali. Meron naman sound, kayo naman. Okay. Anyway, nawala tuloy ako kasi kayo. Tuloy nga natin tong gulo-gulo nyo. Nakasaad ang 30-day notice para magkaroon ng maayos na transition sa lahat ng central office ng DepEd. Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw. Sa press conference kanina ng bise, ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa 2 taong pagiging kalihim ng DepEd. Kahit daw hindi na siya secretary, Loli de la Torre, salamat po. Bilang Vice President. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon. Mananatili akong isang ina na Nako, alam mo And then ito binabasa ko lang yung kanyang facial reaction while she's talking at saka yung kanyang mga pag-post na inulit niya pa yung ako ay magiging isang ina. Nako po. Matindi ho yun. Alam nyo, ito ako, hindi ko alam I hope I'm right, pero yung kanyang sinabing ako ay magiging isang ina. Alam nyo ibig sabihin nun? Ina ng tahanan. Ang ibig kong sabihin nun, ako naniniwala ako na ito po'y pagpapahiwatig ng leadership. Pagpapahiwatig to na sabi niya, even if nag-resign ako sa DepEd at NTF-ELCAC, mananatili akong isang ina. Isang ina, inulit pa niya. Ibig sabihin po nun, I will be a leader. Ito yun Ulitin nyo tingnan ninyo Hindi ko siya panoorin nyo, hindi niya inulit for no purpose. Tandaan natin, ang pag-uulit ng salita ay may meron nung meaning yan. Pakinggan ulit natin Eto. Transition sa lahat ng central office ng DepEd.
Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw. Sa press conference kanina ng bise, ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa 2 taong pagiging kalihim ng DepEd. Kahit daw hindi na siya secretary, patuloy daw siyang nakabantay bilang vice president. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag. No, tita mo, di ba? Kulang na lang kung sabihin niyang utang. Utang. Hindi, di ba yung paghinga niya na ako'y mananatiling isang ina. Isang ina. Ina nyo. Hindi, totoo, di ba? Parang isang ina na ako'y leader. Mananatili ako. Tatayo ako. Alam mo, matindi to. Matindi to. Kaya ako naniniwala ako, eto na simula. Kaya kanina nung napakinggan ko nag-resign ito, tuwan-tuwa ako, sabi ko, finally, it's time to take a stand against the evil government we have. No. At titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Ay, totoo ba? 7,000 na nanonood? Pinabati ko lahat ng nanonood na 7,000. Na-miss ko kayo, ha? Hindi, sana po manood din po kayo ng ng kanina kong in-upload. Maganda po yung in-upload natin na yun. So, tuloy natin. Mamaya may babalita ako kasi may narinig ako eh. Alam mo naman, meron tayong, tandaan ninyo, meron tayong mga kilalang mga congressman. Balita ako, bigla daw napatawag. Sandali, mag-ano muna tayo, magkape tayo, sabi. Biglang napatawag. Ewan ko hindi ko alam kung ang dahilan ba nung kasi siyempre hindi naman na isasabihin sa akin yun. 'Di ba? Hindi naman nasasabihin sa akin. Masasabi lang sa akin ng isa kong kaibigan doon na alam mo naman, meron tayong kahit papaano mga nakilala na congressman, sabi. Alam mo ba, nagpakape? Sabi ko, pwede ba akong sumali diyan? Mamaya pag-usapan natin yan. Bago ang press con ni Duterte, nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang kanyang resignation. Bukod sa trabaho bilang DepEd Secretary, nagbitiw din ang bise bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, tumanggi ang bise na ibigay ang dahilan ng kanyang pagkala sa gabinete. Gayunman, pinasalamatan siya ng Malacanang sa kanyang serbisyo. Tinanggap na rin daw ng Pangulo ang resignation. Effective sa July 19 ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Nitong Lunes lang, sa isang... grabe ito, rockstar talaga ito. Di ba? Ganyan sana si Boss Dada tsaka si Jay Guevara kung wala lang tiyan dahil sa sobrang lalaki na mga tiyan, hindi ganyan Pati si Coach Oli, ganyan din, malaki din mga yan Pero may tiyan nga lang. Lakas kasi mga uminom to, mga walang yan to. Buti na lang hindi ako nakapunta doon, event sa Angeles City, Pampanga, muling binanata ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos. Hindi na yan bago dahil ilang beses na rin namang binira ni Baste at magiging... Alam mo, maganda talaga nangyayari ngayon. Ako natutuwa Natutuwa ako talaga. Kasi finally, eto na. Kasi yan ang hinahanap natin nun Diba? It is not enough si Pangulong Duterte. We all know Pangulong Duterte is somehow na siya medyo pagod na ho siya sa politika. Pagka kinausap mo ho siya, lagi yan ang bitaw niya it's no longer my time. Tapos na ako, I'm done with it. Yan ang lagi niya. Ito, walang biro, paulit-ulit niya pong sinasabi yan. Pero kailangan na ho ngayon ng bago. Eto na ho tumayo na si Baste. Tumayo na ho itong kanyang kapatid na babae. Kaya, naku po, maniwala ho kayo. Kaya nakakatuwa po dahil kakaiba ho ang nangyayari ngayon. Ating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Tinawag pa nga nilang adik si PBBM.
Yan nga ang dahilan kaya ilang beses na nawagan ang ilang kritiko na magkaroon naman ng kaunting kahihiyan si VP Sara at Binabati natin yan si Coach Oli nandyan ha, tsaka si Jay Guevara, palakpakan, grabe ho ha. Hindi alam mo, good job yung ginawa nila doon sa Maisog ha. Nakakatuwa dahil talagang yung discussion nila kahit nagiinuman, nasa maganda yung usapin nila habang sila'y nagiinuman. Ako nga nag-e-enjoy habang umiinom sila, kaya lang tinigil ko na kasi nainggit ako, gustong kumain ng chicharon hindi ako pwedeng kumain ng chicharon. Kaya lang talagang nakakatuwa yung kanilang usapin no, na dapat lagi nilang ginagawa yun Kaya lang baka masira mga atay nila. Binabati rin natin si Madam Mocha Uson ha. Naku, baka mamaya ayan ang susunod magsalita. Hindi, nagtatanong lang ako sa inyo, gusto nyo na hubang magsalita at bumalik si Madam Mocha Uson sa politika? Naku, may i-comment nyo nga, yes, dapat na, panahon na. Bahala kayo. Pero decision niya yan, ha? Ano yan? Akala ko sino na. Bubunot na ako dito, Magsasabi naman kayo. May nagbukas ng pinto, akala ko sino, bubunutan ko na Loko rin yun, Huwag kayong bukas ng bukas. sa gabinete. Matatandaan ding ilang beses hindi nagpansinan ang Vice at si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa pagtawa raw ni VP Sara habang binabanatan ng mag-amang Duterte si PBBM. Nagsimula ang tila lamat sa relasyon ni na VP Sara at mga taong malalapit kay PBBM nung nakaraang taon nang magbalasahan ng liderato sa Kamara. Natanggal si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Matapos niyan, na si VP Sara sa lakas CMD, ang partido ni na Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang sinasabing susi, kaya nabuo ang tambalang Marcos Duterte. Dito na rin nagsimula ang mga parinigan gaya ng bansag na tambaloslos. Dumagdag pa ang inalis na confidential funds sa DepEd at Office of the Vice President. Nito lang nakaraang linggo, sa bibig na mismo ni VP Sara nang galing, wala na ang unit team. Nagbabalita mula sa frontline. Nako, yan. Yun ang tanong dito. Alam mo ang pinakamatinding tanong dito? Saan nakakanta si Andrew E? Nakakanta rin pa po ba siya ng... Hindi, kasi tandaan ninyo si Andrew E. Talaga naman nagsimula yan kay VP Sara Duterte, yung Agila ba yun? Yung unang-unang kanta na lumabas, kay VP Sara Duterte yan. Napilitan na lang yan sa Bagong Pilipinas. No choice nga naman siya, nandun siya. Alam naman hindi niya i-kampanya si Marcos, di ba? Kaya, Andrew E., panahon na Hindi, alam mo, idol ko yan si Andrew E. Yan ang isa sa legend, pinakamagaling na performer sa Pilipinas. Alam mo, hands down ako pag yan na nakasabay namin. Noong panahon namin, dalawa lang ang kinakatakutan ko noon. Hindi naman sa kinakatakutan pero parang syempre pagkakasabay namin, ang pinakamahirap na kasabay si Joey, si Side A, at saka yan si Andrew E. Silang dalawa talaga ang legend pagdating sa tugtugan. Entertainment, napakagaling ho ni Andrew E. No comment, kahit siya ho ay, alam mo yun, marami ng mas bagong sensation rapper ngayon, pero iba pa rin talaga si Andrew E. Legend. Kaya Andrew E., panahon na tumayo ka na rin para sa bayan natin Pagka ikaw kumanta ng para kay VP Sara Duterte, maniwala ka sa akin, talagang sisigaw din ako ng pinakamalakas na sigaw. Ganon, mga ganon, di ba? Alam mo naman yun pagka malakas ang sigaw mo, bibigyan ka na ng sombrero nun. Di ba? Ayan